maarting sigaw ng babae nang mabangga nito si Annalise sa sobrang pagmamadali. Pupunta kasi si Annalise sa fashion show sa New York bilang common guest. Nag-disguise talaga siya para hindi siya makilala ng iba pang top fashion designer. Titignan niya kasi kung sino ang may potensyal na newbie fashion designer at bibigyan niya rin ng sponsorship ang ramp models na magaling rumampa. Isa siyang top fashion designer sa Amerika. Ngunit tinago niya ang kanyang pagkatao bilang si Miss M. Ayaw niya kasing guguluhin siya ng publiko kapag may lakad siya. Gusto niya ng payapa na buhay, kaya konti lang ang may alam sa pagkatao niya. Halos mga top fashion designer din ang nakakaalam nito. Miss, are you blind? Hindi ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Look at my expensive dress. It's so dirty ng dahil sa katangahan mo. Galit na paninisi ng babae at tumaas pa ang kilay. Nakita ni Annalise na natapon sa semento ang hawak niyang paper bag na may laman na isang box ng spaghetti. Baon niya sana yon dahil hindi pa siya nakakain ng pang-umagahan. Napasulyap siya sa babaeng bumangga sa kanya. Maganda ang babae. Maputi, matangkad na parang model. Siguro dahil narisusuot niya ang cigarette heels at blonde pa ang kulay ng buhok. Kung tutuusin, mapagkakamala nito may lahing Amerikana. Napahawak si Annalise sa kanyang batok nang may makita siyang mantsa ng spaghetti sauce sa damit na suot ng babae. The girl she bumped is wearing a high-end lace, white off-shoulder halter neck dress with asymmetrical waterfall train ruffled ears. Para magkapareho ng Three Sisters dress na style, pero ang kaibahan lang, marami ang layer ng lace at parang waterfall na asymmetrical ang pagkakaayos. Sobrang sexy nito tingnan kung magaling magdala ang nagsusuot. Dahil maputi ang dress, kitang-kita ang mansya ng sauce kaya nag-alboroto ang babae na tumingin sa kanya. Nakataas pa rin ang kilay nito at halatang nagtitimpi sa inis. Tinaasan niya rin ang kilay ang malditang babae. Miss, ikaw ito hindi nakatingin sa daan. Sino ba ang bumangga sa ating dalawa? Di ba ikaw? Ako pa ang sisisihin mo. Ikaw to nagmamadali. At yung dress mo, fake naman yan eh. Baka expensive ka, wagas. Kalmado niyang sagot ngunit may diin sa bawat kataga. Alam niyang fake yon dahil low quality ang materials base sa texture ng damit. At syempre, siya ang nagdisenyo ng damit na sinusuot nito. Kaya alam niya ang ginamit niyang materials sa damit na yon. Nilalagyan niya rin ang signature mga obra niya. Na siya lang ang may alam kung paano ito basahin. Kung sa bagay, hindi naman talaga may iiwasan na may mga copycat at gagaya sa mga obra niya. Kaya hinayaan niya na lang. Nakita mo nagmamadali ako, dapat tumabi ka. At anong sabi mo na fake ang damit ko? Binili ko ito sa Italy at limited edition to. Anong alam mo sa fashion? Ang damit mo mukhang binili mo lang sa ukay-ukay. Pangungutya pa nito at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Pinigilan niya ang sarili na hindi matawa sa sinabi ng malditang babae. Nagyabang na nga lang. Hindi pa alam kung limited edition nga ba ang binili niya. Kutyain pa ang damit niya na galing sa ukay. Nakasuot si Annalise ng silky pleated white sexy skirt at simple fitted black long sleeve top. Pinarisan niya ito ng black boots na hanggang tuhod. Totoo naman na galing sa ukay ang suot niya, pero may value naman. Dahil regalo ito sa kanya na makakatulong nung kaarawan niya. Kaya pinahahalagahan niya yon. Dahil nag-effort ang makakatulong niya para mabigyan siya ng regalo. Sinusuot niya ng mga gamit na regalo sa kanya tuwing nagdi-disguise siya as common guest. Nagustuhan niya naman lahat dahil hindi siya maarte o maselan sa pagsusuot ng damit. Wala namang masama sa ukay-ukay. Dahil marami namang magagandang damit basta magaling kang pumili. Mostly, ang mga ukay-ukay ay galing sa lumang stocks na hindi nabenta sa mall o may mga defects galing sa paggawaan. Ang iba galing pa yon sa iba't ibang bansa. Little did they know, may mga limited editions talaga sa ukay-ukay. Basta marunong kang kumilati sa mga bagay-bagay. Maka-downgrade ka sa mga ukay-ukay
Akala mo ikaw ang pinaka-perfect sa buong mundo. Fake nga yung damit mo eh. Mas expensive pa nga tignan yung ukay-ukay kaysa sa suot mong damit ngayon. Alam mo, wala yun sa presyo. Depende kasi yun sa nagsusuot kung confident siya magdala ng damit. Look at yourself. Bagay ba sa'yo yung suot mo? Natatawang pang-aasar niya sa babae. Bagay naman ito sa babae, pero gusto niya lang itong turuan ng leksyon. Kahit ukay-ukay ang damit ko, at least bagay sa akin at valuable to. Did you know? Yung mga nanlalait ng kapwa, insecure yan sa sarili. Kaya kung ako sa'yo, focus on yourself. Huwag taasan ng tingin sa sarili dahil nagmumukha kang insecure. Seryosong dagdag niya rito. Hindi niya na hinintay pang sumagot ang babae dahil tinalikuran niya na ito. Late na kasi siya sa fashion show. Ayaw niya na nag-aaksaya ng oras para sa mga taong mataas ang tingin sa sarili. Hoy! Bumalik ka dito! Di pa tayo tapos sumanda ka sa akin kapag nakita kita sa Pilipinas! Inis na sigaw ng babae. Napairap na lang siya sa narinig mula sa babae habang naglalakad papunta sa event ng fashion show. Pambihira talaga ang mga taong mataas ang tingin sa sarili. Napakawalang ganang kausapin yung mga ganyang klase ng tao. Hay nako. Bulong niya sa sarili at napabuntong hininga na lang. Kinagabihan papikit-pikit ang mata ni Annalise na inabot ang cellphone sa bedside table dahil nagring yon. Pagkalagay niya sa kanyang tenga, automatic na mga nasagot ang tawag. Hindi niya tiningnan ko sino ito dahil ayaw niyang idilat ang kanyang mga mata. Inaantok pa kasi siya. Hello, sino to? Antok na tanong niya sa kabilang linya. Grabe ka. Hindi mo ba na-save yung number ko? 7 years ka pa lang dyan sa Amerika, ang bilis mo naman makalimot sa akin. Dismayadong sagot ng pamilyar na boses. Natawa na lang siya sa reaksyon ng kabilang linya. Kilala niya ang boses na yon dahil kakambal niyang si Arthur ang tumawag sa kanya na nasa Pilipinas. Oy Arthur! Para kang sira, na-save ko yung number mo no, nagtatampo ka na agad. Well, hindi ko na kasi tinignan kung sinong tumawag. Gabi pa kasi dito, inaantok pa ako. Natatawang sagot niya sa kakambal. Ang kakambal niya lang talaga, ang may lakas ng loob na nambubulabog kapag tulog siya. Kasi hindi ito makakahintay ng umaga kapag may gusto itong sabihin. I'm sorry for disturbing your sleep, sis. I have something to tell you. Kaya excited akong tawagan ka. Halata sa boses nito ang excitement. Napakunot naman ang noon ni Annalise sa tinura ng kambal. Ganyan ka naman palagi kapag excited. Binubulabog mo ako. Ano ba yan, ha? Siguraduhin mo lang na may kwenta yan, ha? Minsan kasi, kapag binubulabog siya nito, wala namang kwenta ang sasabihin. Parang ginagawa siyang human diary na kakambal niya. Daig pa ang babae kumakaasta. Sobrang close kasi nilang dalawa. Siyempre kambal sila. Kaso nga lang, hindi sila magkamuka. Tumiki muna ito bago sumagot. I'm getting married next month. Talo ka sa pustahan natin. Handa mo yung regalo mo sa amin ng bride ko, ah. Napabalikwas siya ng bangon. Dahil sa sinabi nito. Napadilat siya ng kanyang mata dahil sa gulat. Nawala bigla ang antok niya sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang may pumatol sa kambal niya at natalo siya sa pustahan nila. What? Are you serious? Sino naman pumatol sa'yo? Ew, wala siyang taste. Natatawang pang-aasar niya sa kabilang linya. Tumawa lang din si Arthur. Grabe ka naman. Gwapo naman ako ah. Kung pangit ako, paano ka na lang? Magkakambal tayo eh. Siyempre maganda ako, no? Kahit nakambal tayo, di naman tayo magkamuka. Anyway, I want to meet your fiancé first. Kikilatisin ko lang. Baka hindi ko bet at magaspang ang ugali ng fiancé mo, ha? Ayaw kasi niya sa masama ang ugali. Lalo na kung magiging asawa ng kakambal niya. Pinalaki sila ng kanyang mga magulang na mabait, magalang, at higit sa lahat may respeto sa kapwa. Kaya ayaw niyang mahaluan ng dugong may masamang ugali ang lahi nila. Pero, gumaganti siya kapag naunahan at pumapatol siya sa mga taong walang respeto at hindi kagalang-galang ang ugali. Don't worry, mabait ang fiancé ko at napakaganda pa. Gusto mo ipakita ko sa pictures niya para pag magkita kayo makikilala mo siya?
No need. Diyan mo na lang ipakilala sa akin pag-uwi ko ng Pilipinas. Pagtanggi niya sa kakambal. Make sure na uuwi ka ha. Ikaw na pag-usapan namin na magiging maid of honor ng fiancé ko. Payag ka ba sis? Sure. Uuwi ako soon. Sunduin mo ako sa airport ha? Of course, I will. Just inform me kung kailan flight mo. Para mahintay kita sa airport. Bye. Pagkababa ng tawag, bumalik siyang muli sa pagtulog. Dinalaw na siya ng antok at gusto niyang bumawi ng lakas dahil pagod siya sa pag-attend ng fashion show sa New York. Maagang nag-book ng flight si Annalise, kaya isang buwan bago ang kasal ng kakambal niya, napagdesisyon na niya umuwi sa Pilipinas. Excited siya umuwi at makilala ang fiancé ni Arthur kaya napaaga siya. Excited na rin siya makita at mayakap ang mga magulang niya na nakatira sa Pilipinas. Pinaaral kasi siya sa Amerika ng mga magulang na mag-college na siya. Hanggang sa doon na rin siya nakapagtrabaho. US citizen na rin siya. Dahil sa Amerika naman siya pinanganak ng mga magulang. Kasi ang kanilang ama ay purong Amerikano. May bahay ang mga magulang niya sa Amerika. Kaya walang problema ang kanyang pagtira sa abroad. Binibisita siya minsan doon. Pero mas nanatili ito sa Pilipinas para samahan ng kanyang kakambal na si Arthur. Abala kasi ang mga ito sa pag-aasikaso ng family business nila. Pagdating niya sa arrival waiting area ng airport, bumungad sa kanya nakangiting mukha ng kanyang kakambal at mga bodyguards nito. May dala pang banner sa mga bodyguards ito at may nakasulat na, "Welcome back, my beautiful Annalise." Napangiti na lang siya sa effort ng kanyang kapatid. Akala niya kasama nito ang mga magulang nila. Kahit may kirot sa puso niya, sabik niyang niyakap ng mahigpit si Arthur at agad na binigyan ng halik sa pisngi. "Welcome back, sis. I miss you." "Thank you, brother. I miss you too." Pagkatapos ng kanilang yakapan, inabutan siya ng flower bouquet ni Arthur. May ngiti sa labi niya na tinanggap ito. Masaya talaga siya na nag-e-effort na husto ang kakambal niya. "Let's go?" Sumunod na lang siya hanggang makarating sa parking lot. Pagpasok ni Annalise sa family van nila, bumungad sa kanya ang masayang mukha ng kanyang mga magulang. Tumulo pa ang luha nito sa sobrang saya na umuwi siya. "Surprise! Welcome back, Iha. Miss na miss ka namin." Masayang sambit ng kanyang ina. Naiiyak pa siya nitong niyakap ng mahigpit. "Welcome back, my princess." Sambit ng kanyang ama at sumali na rin sa yakapan. "Mom, Dad, akala ko hindi niyo na ako susunduin. Thank you po. I miss you both. I love you." "I love you too, anak." "Ako, tama na nga yung drama na yan. Umuwi na tayo." Pagtutol ni Arthur sa eksena. "Napaka-killjoy mo talaga, Arthur." Nakasimangot na asik ni Annalise sa kakambal niya. "Ang tanda-tanda mo na kasi. Tas ganyan ka pa rin kaklingis sa magulang natin. Iyakin ka pa rin." Natatawang wika ng kakambal niya. "Pakialam mo ba, prinsesa ako ng mga magulang natin. Ang sabihin mo naiinggit ka lang." "Hindi no. Tara na nga." Pagyayaya nito, sabay senya sa driver na umusad na. Natatawa naman silang lahat sa loob ng van dahil sa tuwa. Masaya lang sila dahil buo na naman ang kanilang pamilya. Kahit gaano kalayo, ang narating ng isang tao, babalik at babalik pa rin talaga tayo sa ating pamilya dahil sa kanila tayo humuhugot ng lakas na magpatuloy sa kahit anong hamon ng buhay. Isang linggo ang nakalipas, si Annalise ay nasa kanyang sariling bahay na nakatira. Isang hindi kalakihang bahay pero 2 palapag ito. May 4 na kwarto sa baba at sa taas. May kanya-kanya ding banyo ang bawat kwarto at isang common CR bawat palapag. Pag-aari ito na pinamana ng kanyang ama. Regalo ito sa kanya noong 18 taong gulang siya. Sakto lang ito kung gusto niyang bumuo ng pamilya. Pero syempre single siya dahil ayaw niyang magjowa. Nagstay na siya sa sariling bahay after ma-celebrate ng pamilya ang kanyang pag-uwi. May simpleng celebration kasing inihanda ang kanyang parents sa mansyon nila noong sinundo siya ng mga ito. Family celebration, intimate dahil silang 4 lang nandun. Pero
Meron din namang mga katulong sa paligid na nagsiserve sa kanila. Sa loob ng isang linggo, todo pamamasyal siya kasama ang kanyang kaibigan na nasa Pilipinas. At minsan, kasama niya ang kanyang kakambal o magulang. Kaso, mabibilang lang ang kanilang pagsasama. Abala ang mga ito sa pag-aasikaso ng mga negosyo. Ang kambal niya namang si Arthur, panay ang business trip. Nasabi din ito na hindi pa nito mapapakilala sa kanyang fiancé dahil nasa ibang bansa pa ang babae para sa bakasyon. Dahil kagigising lang ni Annalise, dumiretso siya sa lababo para magsipilyo at maghilamos. Ngunit napatigil siya sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa nang marinig niyang tumunog ang doorbell. Mabilis niyang tinapos ang kanyang morning routine para usisain yon. Agad siyang pumanhik patungong pinto. Nagsalubong ang kanyang kilay dahil walang tao sa labas. Pinagtitripan yata siya. Pero napako ang tingin niya sa doormat. May nakita siyang short brown envelope. Naguguluhan siyang pinulot yon. Pagkatapos, nilock na ang pinto. Pagkaupo niya sa sofa, pinuksan niya ang sobre at kinuha ang laman sa loob. Pero agad niyang binawi ang kamay niya sa loob ng sobre dahil nakaramdam siya ng kirot at hapdi sa daliri. Doon niya napagtanto na sugatan siya at dumugo yun. Nanginginig ang kamay niyang isinaboy sa lamisita ang laman ng envelope at doon niya nakitang may nakadikit na matalim na blade sa bawat piraso ng papel. Hindi pala ordinaryong papel ang laman ng mga yon. Litrato yon kasama niya si Arthur at ang mga magulang niya. Parang stolen shot ang mga ito. 2 litrato ang pinulot niya. Yun ay ang pagsundo ng kakambal niya sa airport. Nakuhanan sa litrato ang paghalik sa kanya ni Arthur sa pisngi. At ang paghalik niya pabalik sa kanyang kapatid. Napatingin siya sa sulat na nasa likuran ng litrato. Bitch! Homewrecker! Kabit kaladkarin mga agaw! Humanda ka sa pag-uwi ko, makating babae. Kakalbuhin talaga kita. Akin lang si Arthur. Tuloy-tuloy na pagbabasa niya sa nakasulat sa likod ng bawat litrato. Napangiwi si Annalise sa kanyang nabasa. Kumabog na rin ang mabilis ang pintig ng kanyang puso. What the hell? Ang creepy ah! Pinapasundan ng bawat galaw ni Arthur? Oh my God! Kailangan malaman to ni Arthur. Kinakabahan siya dahil ang creepy ng stalker niya. Mukhang obsessed ito sa kakambal niya. Agad niyang tinawagan si Arthur pero cannot be reached ito. Nagkibit-balikat na lang siya na sumimangot at ibinagsak ang katawan sa sofa. Iniisip niya pa rin kung saan galing ang mga litrato. Wala kasing kahit anong signature o pangalan kung saan galing ang envelope. Kahit pabayaan niya yon, wala naman siya magagawa. Pero sumibol pa rin ang takot sa kanyang puso. Baka kasi kung anong gagawin sa kanya. Maraming araw ang nagdaan. Halos araw-araw nakakatanggap ng death threat si Annalise. Yung ibang natatanggap niya patay na daga, nabubulok na ahas, yung iba naman buhay na ipis at iba pang mga insekto. Tapos, pinadalhan din siya ng stolen shots ng mga litrato niya. Kung saan siya nagtungo, nandun din ang stalker na kumukuha ng stolen shots. Ang mga natanggap niyang litrato, nilagyan ng mensahe sa likod na puro warning. Manta ka sa akin. Kating-kati na akong masampal ang makapal mong pagmumukha na haliparot ka. Kung ako sa'yo, layuan mo si Arthur dahil akin lang siya. Basa niya sa mensahe na nasa huling litrato na hawak niya. The nerve? Manta ka rin kapag nakilala kita. Dami mo sinasabi, hindi ka man lang nagpakilala. Puro lang pananakot yung ginagawa. Inis na sambit ni Annalise. Frustrated na siya sa mga binibigay sa kanya. Inis niyang tinapon na isang malaking box na natanggap niya. Inipon niya talaga lahat ng mga pananakot sa kanya dahil magagamit niya yun bilang ebidensya. Siyempre maliban sa mga nabubulok na hayop, tinapon niya na yun sa basurahan. Pero ang mga mensahe at litrato tinago niya. Bumuga siya ng hangin bago sinarado ang malaking box. Okupado na ang isip niya sa mga bagay na natanggap niya. Hindi niya pa rin nasabi sa kakambal o sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pananakot ng hindi niya kilalang tao. Wala naman siyang ginawang masama pero alarming ang pagbabanta nito. Ayaw niya ring i-report sa pulis. Minor pa naman ang pagbabanta sa kanya. Gusto niya lang naman i-enjoy ang bakasyon sa Pilipinas.
pero mukhang hindi niya magagawa dahil may asungot na stalker. Napag-isipan niya na lang na pumunta sa private resort ng kaibigan niya dahil niyaya siya nito mag-overnight doon. Sa parehong oras nakahanda na ang tauhan ng misteryosong babae para kidnapin si Annalise. Kaya pag alis niya ng bahay, agad itong pinasundan. Siguraduhin niyo makidnap niyo yung babaeng yon. Kung hindi, malalagot kayo sa akin. Kapag nakuha niyo siya, ilagay niyo sa lumang building na lagi niyong tinatambayan. Maautoridad na wika ng babae. Sa kabilang banda, sinalubong si Annalise ng dalawa niyang kaibigan pagdating niya sa private resort. I thought you're not coming. Mabutit nandito ka na. Simulan na nating mag-boy hunting. Excited na wika ni Lorraine. Ito ang may-ari ng private resort. True, maraming bisita ang resort ni Lorraine. Halos mga foreigners pa. Hagik-gik na sambit ni Crystal. Natawa siyang niyakap ang dalawa. Kahit maraming beses na silang nagbonding, ng dalawa niyang kaibigan, na may miss niya pa rin ang mga ito. Kahit kailan talaga kayong dalawa? Ba't kasi hindi niyo nalang sagutin yung mga nanliligaw sa inyo? Para naman magsitinuna kayo? Natatawang tugon niya at kumalas na siya sa pagkakayakap. Single silang tatlo at kapag magkasama sila, ang tanging ginagawa nila ay mag-sightseeing sa mga lalaki na gwapo at macho. Bakit single sila? Well, si Lorraine may 7 years na karelasyon noon, pero niloko ito. Kaya hanggang ngayon nawalan to ng tiwala sa mga lalaki. Si Crystal naman, may nakarelasyon na lalaking may sabit. Na-trauma ito. Nabigo ito at di na muling nagtiwala pa. Si Annalise naman, single talaga since birth. Dahil workaholic siya at puro pagdedesign ng damit ang inaatupag. Wala siyang oras sa love life. Sus, nagsalita ang single since birth. Try mo rin kaya magjowa. I strongly agree. Mabuti pa yung kakambal mo ay kakasal na. How about you, Mare? Taas kilay na tanong ni Crystal sa kanya. Inakbayan niya ang mga ito. Alam niyo kasi may tamang panahon para dyan. I'm ready naman pero hinihintay ko yung will ni Lord. Siya kasi nakakaalam kung sino ang lalaki na para sa akin. Kesa naman ako ang pipili. Tapos wrong guy pala. Such a waste of time. Wow! Iba talaga kapag pasensyosa, no? Ikaw na talaga, girl. Nasa iyo na ang corona. Kumalas sa pagkakaakbay si Cristel at umaksyon itong kokoronahan si Annalise sa ulo. Si Lorraine naman, umakting na binibigyan si Annalise ng bulaklak. Natatawa na lang siya sa ginawa ng kaibigan. Para kayong mga sira. Tara na nga, i-turn niyo ako. Abot tenga ang ngiti ni Annalise. Ganon ang mga kaibigan niya. Magmula pa noon. Habang naglalakad sila sa magagandang spot ng resort pa naikwento ang mga ito. At kapag may nakitang pogi ang mga kaibigan niya, tumitili pa ang mga ito ng pasimple. Umiiling na lang siya at nahihiya sa behavior ng dalawa. Huwag naman kayong pahalata na malandi kayo, nakakahiya o. Pinagtitingin na tayo. Mahina niyang saway. Mabuti nga para agaw pansin ang beauty natin. Kavog ang beauty, diba? Liberated na wika ni Cristel sabay flip ng kanyang mahabang buhok. Mas gusto ko ang center of attraction ng kagandahan natin eh. Nakangisi namang dagdag ni Lorraine. Napatakip na lang ng muka si Annalise. Ramdam na ramdam niya ang second-hand embarrassment sa behavior ng kanyang mga kaibigan. OMG! Look girl, may pogi dun oh! Dun tayo! Puno ng excitement ang sigaw ni Cristel. Sabay hilas sa kanyang braso. Napaikot na lang ang mga mata ni Annalise at nagpatianod sa ginawa ng mga kaibigan niya. Masaya siya habang kasama ang mga ito. Pero at the very same time, nahihiya siya. Ayaw niya ng atensyon pero ang dalawa niyang kaibigan, parang walang hiya. Dahil sa ginagawa. Kinaumagahan, 5:00. Tahimik na binabaybay ni Annalise sa mahabang daan na walang katao-tao. Inumaga na siya na uwi galing resort na nag-overnight siya kasama ang mga kaibigan. Medyo madilim pa ang paligid dahil hindi pa lubos ang liwanag. At dahil na rin sa fog na nakabalot sa lugar, kaya hindi masyadong maaliwalas ang dinadaanan niya. Habang nagmamaneho ng kotse, nakaramdam siya na hindi maganda. Tila isang weird na feeling na hindi niya maintindihan. Ilang minuto ang nakalipas.
Hindi pa rin nawala ang weird feeling, kaya napatingin siya sa side mirror ng kotse. Doon niya napagtanto na may nakasunod sa kanya. Isang itim na van na kanina pa nakabuntot. Nakaramdam siya ng takot. Binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan. Mas lalo siyang kinabahan ng binilisan din ng van ang pagtakbo hanggang sa nauna na ito sa kanya. Napapreno si Annalise sa kalagitnaan ng hindi mataong daan dahil humarang ang itim na van sa harapan niya at mabilis na bumaba ang nakasakay doon. Halos di siya makahinga nang tinutukan siya ng baril. 5 lalaki ang humarang sa kanya. Nakaitim ang lahat at may takip sa muka. Hindi niya namukaan ang mga ito dahil tanging mata lang ay makikita. "Bumaba ka dyan!" Seryosong sigaw na isang lalaki. Nanlamig ang buong katawan ni Annalise dahil sa sinabi ng lalaki. Napapikit siya at nagdasal na sana hindi siya mapahamak. Habang nananalangin, ramdam niyang tumulo ang malamig niyang pawis. Napadilat siya nang pinukpok ng lalaki ang kanyang bintana. Halos lalabas na ang dibdib sa kanyang puso sa sobrang takot at kaba. "Miss, ulitin ko, lumabas ka at sumama na sa amin kung hindi sasaktan ka namin." Pagbabanta naman ng isang lalaki. Napalunok siya ng laway ng maraming beses bago binuksan ang pinto. Nanginginig ang kamay niyang itinaas habang dahan-dahan na bumababa ng sasakyan. Wala siyang magawa kundi lumabas. Ayaw niyang saktan siya ng mga ito. Nag-iisa lamang siya at wala siyang laban. "Ano ang kailangan niya sa akin? May kasalanan ba ako?" Tanong niya pagkalabas ng sasakyan. "Sa amin wala, pero sa boss namin meron." Agad siyang hinawakan ng lalaki sa kamay at puwersahang nilagay yon sa likuran niya at nilagyan ng lubid ang kanyang kamay. Pagkatapos, nilagyan siya ng sako sa ulo upang takpan ang kanyang pagmumuka. Doon na siya sumigaw, nagpupumiglas na humingi ng tulong. "Miss, wala makakarinig sa'yo dito. Huwag ka na magulo. Sasaktan talaga kita." "Kidnapping to. This is against the law. Ano ba, please let me go!" Hindi natinag ang mga lalaki. Ramdam niya na lang na inakay siya papunta sa loob ng van na dala ng mga ito. Hindi niya ito inaasahan. Hindi niya alam. Wala naman siyang kasalanan. Nabalot ng takot ang puso't isip niya nang umusad na ang sasakyan. Sa bawat segundo lalong kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Naiiyak na siya sa likod ng sakong nakatakip sa kanyang ulo. Nangangamba na siya sa kung anong mangyayari sa kanya. "Papatayin ba ako ng boss niyo?" Pumikit siya at nanalangin na lang. Kinalma niya ang sarili dahil hindi siya dapat nagpapanik at umiiyak sa ganitong sitwasyon. Kailangan niya makaisip ng solusyon kung paano siya makakatakas sa kamay ng kumidnap sa kanya. Bumuga siya ng hangin at nilakasan ang kanyang loob. "Di namin alam. Feel ko sasaktan ka lang niya." Wika ng lalaki na paos ang boses. Sana all my feeling. Natatawang biro niya. Gusto niya lang pagaanin ang loob niya para mawala ang takot sa kanyang sistema. "Nagagawa mo pa talagang tumawa, no? Kinidnap ka na, nagagawa mo pa magbiro. Ikaw lang yata nakidnap namin na hindi nang lalaban." Tumugon naman ang isa pang kidnapper. "Kaya nga, kung ako yan, nanlaban na siguro ako." Alang ang iiyak ako sa buong biyahe. Sayang energy ko kung lumaban pa ako sa inyo. Alam ko naman na wala akong takas sa inyo. Kaya bahala na lang si Lord sa akin. May tiwala ako sa kanya. Anyway, bored ako. Gusto ko lang tsumika sa inyo. Sino ba ang boss niyo? Babae o lalaki?" "Babae. Huwag ka na maingay, miss." "Babae ang boss nila? Sino kaya yon? Wala naman ako nakaaway. Ba't niya naman ako ipapakidnap?" Tanong niya sa isip. Nanlaki ang mata niya na sumagi sa isip niya mga death threats na pinapadala sa kanya. Hindi kaya... Doon na buo ang isang bagay sa isip niya. Posibleng ang nagpapadala sa kanya ng death threats ang nagpakidnap sa kanya. Nanahimik na lang si Annalise at nag-focus sa pag-iisip ng paraan kung paano makakatakas. Nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Napangiti siya ng lihim nang malaman niyang nasa bulsa niya pala ang kanyang cellphone. Ilang oras na nakalipas bago huminto ang sasakyan.
Napasubsob pa ang mukha niya sa likuran ng upuan sa biglaang pagpreno ng driver. Nak naman ng tokwa oh. Ayusin niyo naman pagmamaneho. Masisira ang beauty ko niyan eh. Diyos ko. Handle with care naman ang parcel niyo para sa boss niyo. Asar na sermon niya sa mga kumidnap sa kanya. Nilakasan niya ang loob kahit nasa bingit na siya ng kamatayan. Di siya pwedeng maging iyakin sa ganitong pagkakataon. Kahit takot siya, pinapagaan niya ang sarili sa pagbibiro. Hindi pinansin ng mga lalaki ang sinabi niya. Bagkus sinawakan ang braso niya at inakay na. Hindi niya alam kung saan siya dinala ng mga ito, kaya nagsalita ulit siya. Saan niyo ako dadalhin? Pwede bang alisin niyo na lang to sako na nakatakip sa maganda kong muka? Kanina pa ako kinakapos na hininga eh. Hindi pa rin sumagot ang mga lalaki. Patuloy lang siyang inakay ng dalawang ito. Kahit may takip ang ulo niya, alam niya sa bawat takbang na may dinadaanan silang hagdan. Parang dadalhin siya sa pinakamataas na lugar. Nakahinga siya ng maluwag nang tumigil na sila sa paglalakad. Pero agad siyang pinaupo sa upuan na yari sa kahoy. Pagkatapos, hinubad ang lubid na nakagapos sa kanyang kamay. Akala niya palalayain siya nito. Pero nilagay lang pala ang bawat kamay niya sa maliit na armchair. Ginapos ulit ang kanyang kamay. Nanlumo na lang siya sa ginawa ng mga ito. Pagod na siyang magreklamo at sumigaw. Dahil kung gagawin niya yon, mauubos lang ang enerhiya niya at alam niyang malayo siya na lugar na dinala ng mga ito. Sino ba naman ang kidnapper na tanga at ilalagay sa mataong lugar ang isang katulad niya? Pagkatapos sigapos ang kanyang kamay at paa sa upuan, kinuha agad ng lalaki ang nakatakip na sako sa kanyang muka. Hay salamat, nakuha na rin sa wakas ng takip. Bumungad sa kanya ang 5 lalaki na may takip pa rin ang pagmumuka. Halos matatangkad ang mga ito. Laking pasasalamat niya talaga, hindi siya sinaktan ng mga ito. Mukhang mababait naman ang mga kidnapper. Mukhang napilitan lang gawin ang utos ng boss. Nakita niyang kinalikot na isang kidnapper ang cellphone. Mukhang ito ang leader. May tinawagan ito. Boss, nandito na yung pinakidnap niyo. Nandito sa lumang building na sinasabi niyo. Nasaan ang pera? Okay, sige. Iwan na namin siya dito. Seryosong wika ng lalaki sa cellphone at binaba na ang tawag. Tara, pwede na nating iwan yan. Tapos na ang mission natin. Wika nito pagkatapos ibalik ang cellphone sa bulsa at niyaya nang umalis ang 4. Pasensya ka na miss ha. Gipit lang kami. Sinunod lang namin ang utos ng boss namin. Ilan ba ang bayad niya sa'yo? I'll make it triple. Talaga ba miss? Binatukan nito ng leader. Gago. Gusto mo bang barilin ka ni boss? Tama na yan, tara na. Walang magawa ang 4 na lalaki sa leader. Umalis sa mga ito sa harapan niya. Nang makaalis ang kumidap sa kanya, tahimik niyang inilibot ang kanyang mata sa paligid. Nasa lumang building siya at mukhang abandonado nga. 2 palapag ang abandonadong building, pero napakalawak at kahit luma na, matibay pa rin ang pagkakagawa. Nanlulumo siya sabay malalim na buntong hininga. Wala na talaga siya magawa para makaalis. Ano kayang kailangan sa akin ng boss ng mga kidnapper na yon? Sino ba ang boss ng mga yon? Yung obsessed ba kay Arthur? Hindi ko inaasahan na umabot sa ganito. Tapos di ko pa sinabi sa pamilya ko ang nangyari. Lord, ikaw na bahala sa akin. Nagpupumiglas siya. Umaasa siyang luluwag ang tali sa kanyang kamay at paa. Ginawa niya ang lahat na makaya. Pero mahigpit talaga ang pagkakatali. Mas nasasaktan siya kung gagalaw siya, kaya itinigil niya na lang ang paggalaw. Tirik na ang araw nang dumating sa abandonadong gusali, ang babaeng mastermind sa pagkidnap kay Annalise. Umalingaw-ngaw sa buong building ang takong ng suot itong high heels sa bawat paghakbang nito. Kumabog ng malakas ang pintig ng puso ni Annalise nang marinig ang tunog ng high heels na papalapit sa kinaroroonan niya. Hindi niya alam kung ano mangyayari kapag nakaharap niya na ito. Napalunok siya ng laway sa sobrang kaba at takot nang maramdaman niyang malapit na ito sa pwesto niya. Ilang minuto pa nasa likuran niya na ito. Tila ba umurong ang tapang niya nang tinutukan siya nito ng baril sa batok. Ramdam niya ang malamig na labi ng baril na dumampi sa kanyang balat. Na siyang nagbigay ng takot sa kanyang sistema.
Well. Nasa harapan ko na pala ang malanding kabit. How dare you nalandiin si Arthur? How dare you nahalikan siya? Hinatak pa atras ng ulo ni Annalise patungong likuran, kaya napatanga na lamang siya sa sobrang sakit. Halos hindi siya makahinga sa ginawa nito. Ramdam niya ang paghapdi ng anit niya na para bang nabunot na ang kanyang buhok sa ulo. Hindi niya pa namukaan ng babae dahil napapapikit ang kanyang mga mata dahil sa pananakit nito. Let me go, hindi ako kabit! Hindi ko nilalandi si Arthur, kapatid ko siya, ano ba? Matigas na tugon niya sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap. Kapatid? Nasa Amerika ang kapatid ni Arthur. Ako pa pinaglololoko mo, sinungaling. Napadaing ng malakas si Annalise sa ginawa ng babae. Tumulo ang kanyang luha sa sobrang sakit, hanggang nawalan siya ng lakas. Maniwala ka, kapatid ako ni Arthur. Hindi ba pinakita sa'yo pictures ko? Pakawalan mo ko, hindi ko deserve to. Hindi naman ako interesado. Ikaw naman manluloko ka. Walang kapatid si Arthur na kagaya mong parang basahan kung manamit. Halos matanggal ang ulo niya sa sobrang lakas ng pagkakasampal ng babae. Hindi pa siya nakaka-recover sa paghila ng buhok sa kanya. Dinagdagan pa ito ng isa pang sampal na halos magpatanggal sa panga niya. Kumukulo talaga ang dugo ko sa'yo nung nagkabanggaan tayo. Mas kumulo pa ang dugo ko nang malaman kung nilalandi mo si Arthur. Kaya damhin mo ang sakit. Kinuyom niya ang kamaos sa pagpipigil ng galit. Sumasobra na ito sa pananakit sa kanya. Hindi niya deserve ang pananakit ito dahil lang sa maling akala. Napadilat siya ng mata nang mahigpit na hawakan ng babae ang panga niyang sumasakit. Pagkatapos marahas ding binitiwan yon. Doon niya ito namukaan. Ikaw? Kilala niya ang babae dahil nagkabanggaan na sila sa New York. Hindi siya makapaniwala na ito ang igaganti sa kanya ng masamang babae na bumangga sa kanya. Kilala nito pala ang kakambal niya. Mukhang obsessed pa ito. Oo, ako nga. Hindi ba sinabi ko na hindi pa tayo tapos? Small world, huh? Double pa ang kasalanan mo sa akin. I let it slide sa pagbangga mo sa akin. Pero ang paglandi mo kay Arthur, hindi. Tikman mo ang galit ko. Napahiyaw si Annalise, naiiyak sa ginawa ng babae. Sinabi niya ulit na hindi nga siya kabit ni Arthur. Sa bulsa ko nandiyan ang cellphone ko. Pwede mong tingnan kung totoo ang sinasabi ko. Kinuha ng babae ang cellphone sa bulsa ni Annalise. Nilaglag ang cellphone sa sahig at inapak-apakan ng heels. Tumawa ito na parang baliw. Ano ako, tanga? Maniniwala ako sa'yo. Kitang-kita ng mata ko na hinalikan mo si Arthur? Tapos sasabihin mong kapatid mo siya? Walang kapatid na humahalik sa kapatid. Praning, angle lang yan sa camera. Yak, kakambal ko si Arthur, no? Parang nabuhayan ng dugo si Annalise at nawalan ng takot na bumabalot sa kanya. Pinakita niya sa babae na hindi siya natatakot dito kahit may baril pa itong hawak. Kakambal mo siya? Walang sinabi sa akin si Arthur na may kakambal siya. You're a liar! Walang magawa si Annalise, kundi tanggapin lahat ng pananakit ng babae. Bakit? Sino ka ba sa buhay ni Arthur? Bakit obsessed na obsessed ka? Matapang na tanong niya dito. Malalaman mo rin yan sa tamang panahon. Sa ngayon, tikman mo muna ang hagupit ng galit ko. Sa kabit na katulad mo. Nanghihina na si Annalise. Wala siyang kalaban-laban dito. Dahil nakagapos siya. Pero kung pakawalan lang siya nito, hindi siya mag-aatubiling kalabanin ng babae. Hindi niya alam kung may naghahanap na sa kanya. Pero sana meron. Gusto niya na umuwi at magpahinga. 3 araw na si Annalise sa abandonadong gusali. Nakagapos siya doon. Hindi naman siya nagutom. Pinapakain naman siya pero parang aso ang galaw niya sa pagkain na binibigay. Bugbog ang inaabot niya sa tuwing bibisitahin siya ng malditang babae. Gaya ngayon, nandito na naman ito. Tinotorture talaga siya. Oh, look at yourself. Ano, kaya mo pa ba? Dito ka na mabubulok dahil hindi na kita pakakawalan. Nakangising sambit nito at hinila na naman ito ang buhok ni Annalise. Siguraduhin mo lang na hindi ako makakawala at makakatakas. Kapag nakaalis ako dito, sisiguraduhin kong higit pa sa pananakit mo ay babalik ko sa'yo. Tandaan mo yan. In your dreams. Gusto niyang umiyak na sampalin siya nito.
Pagod na siya sa pananakit ng babae. Isa na lang ang hinihiling niya sa Panginoon, na sana may tumulong sa kanya. Sana may makahanap sa kanya. At kapag makatakas siya, sisiguraduhin niyang gagapang at hahalik sa paa niya ang babae. Isang tahimik na gabi ang namayani pero biglang may sumulpot na lalaki na nakatakip ang mukha at pinatumba ang bantay. Nabuhayan si Annalise dahil naramdaman niyang ililigtas siya nito. Gaya ng nasa isip niya, pinakawalan nga siya ng lalaki. Walang may kahit anong salita ang lumabas sa bibig nito. Dahil isa lang ang sinisigaw ng puso't isip niya, yung makaalis sa lugar na saksi ng kanyang paghihirap. Maingat siyang inilagay ng lalaki sa likod. Mabilis na umalis sa abandonadong gusali. Nakarating sila sa kotse ng lalaki. Maingat siyang inalalayan pasakay. Bumigat na ang kanyang mga mata. Dahil gusto nitong pumikit sa pagod at antok. Kahit nandidilim ang mata niya, alam niyang umuusad ang kotse. Kinabukasan nagising si Annalise sa isang kwarto at may mga benda ng lapno sa braso, dulot ng pagkakatali. Nag-violet din ang kanyang braso at paa, maging ang mga pasa sa buong katawan, halos kulay violet na. Bugbog sarado talaga siya. Nakahinga siya ng maluwag, na nakataka siya sa kamay ng malupit na babaeng yon. Humanta ang babaeng yon. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya sa akin. May nakita siyang telepono sa gilid. Agad niyang tinawagan ang kanyang magulang at si Arthur. Wala pa rin pala sa Pilipinas sa mga ito. At hindi alam ng pamilya niya ang nangyari sa kanya. Hindi niya na lang din ikukwento ang nangyari. Ayaw niyang mag-alala ang mga ito. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang private investigator. Pinag-utos niya rito na imbestigahan kung sino ang babaeng kumidnap at nambugbog sa kanya. Sinabi niya lahat ng detalye na nangyari. Humanta kang babae ka. Gaganti talaga ako sa'yo. Ibabalik ko ang sakit na ginawa mo sa akin kapag nakilala kita. Gigil na bulong niya sa hangin. Napukaw ang pag-iisip niya nang may kumatok sa kwarto. Dahan-dahan siyang nagtungo sa pinto at binuksan yon. Bumungad sa kanya ang katulong na may dalang tray na puno ng pagkain. Ma'am, breakfast niyo po. Niluto ito ni Sir Lester. Salamat po, pero sino si Lester? Hindi niyo po ba alam na si Sir Lester ang nagligtas sa inyo? At ikaw ang babaeng? Manang? Hindi nito tinuloy ang sinabi dahil tinawag ito ng malalim na boses ng lalaki. Manang, natin niyo na ba? Opo, sir. O siya, kumain ka na, iha. Alis na ako, ah. Kayo na lang ni Sir Lester ang mag-usap. Tumango na lang si Annalise bilang pagtugon sa matanda. Kumain na lang siya sa pagkain na binigay sa kanya. Napapaisip siya kung sino si Lester at kung anong sasabihin ng matanda sa kanya. Dumagdag pa sa iniisip niya ang babaeng obses sa kakambal niya at kung paano nalaman ni Lester na nandun siya dahil hindi niya naman to kilala. Stalker niya kaya ito? Pagkatapos niyang kumain, dinala niya sa kusina ang tray at huhugasan niya na sana yon. Pero biglang sumulpot ang isang lalaki sa likuran niya at pinigilan siya. Hinawakan ng lalaki ang kamay niya at kinuha ang hawak niyang tray. Napaigtad siya nang magdikit ang kanilang balat. Naiilang siya sa lalaki dahil sa ginawa nito. First time niyang mapalapit sa katawan ng isang lalaki, kaya may kakaibang epekto ito sa kanya. Don't do it. Bawal ka mabasa. Hindi pa humihilom ang pasa mo. Ako na, magpahinga ka muna. Napalunok siya ng maraming beses bago nakagalaw. Natataranta siyang lumayo sa lalaki. Pero may naapakan siyang madulas kaya na out of balance siya. Akala niya babagsak siya sa malamig na sahig. Pero bumagsak siya sa bisig ng lalaki dahil sinalo siya nito. Ramdam niya ang mainit na palad ng lalaki na nasa bewang niya. Nagkatinginan silang dalawa. At doon niya nakita ng malapitan ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya. Gwapo pala ito. Sabay silang dalawang napalunok ng laway nang dumapo ang kani-kanilang mata sa labi ng isa't isa. Nang mapagtanto ni Annalise ang posisyon nila, agad siyang gumalaw. Kumalas na siya sa lalaki at napalayo ng konti. Are you okay? Kumusta katawan mo? Sumasakit pa ba? Mahinang tanong nito, sabay iwas ng tingin. Okay lang naman. Salamat pala sa pagliligtas mo sa akin. But, how did you know na nandun ako?
Are you my stalker? Napailing ng kanyang ulo ang lalaki. Stalker? Nope. Nakita kita sa resort ni Lorraine kasama si Cristel nung pauwi na ako. Nadaanan ko ang sasakyan mo sa gitna ng daan. Kaya nagtaka ako at kinabahan dahil baka may nangyaring masama sa'yo. Kaya pinaimbestigahan ko ang nangyari at natrace kita. Wait, kilala mo si Lorraine at Cristel? Yes. I know your twin brother too. Di mo ba talaga ako naalala? Nagtaka naman siya kung bakit kilala nito ang kakambal niya. Just tell me the truth, hindi ako mahuhula, okay? Napakamot ito ng batok bago nagsalita. Okay, kaibigan ako ng kapatid mo. Ako yung matabang kaklase niya noon na binubuli at pinagtatawanan pero nandun ka lagi at pinagtatanggol mo ko. Kaya magmula noon naging crush kita. Even until now. And I promise myself na ipagtatanggol din kita balang araw. Actually, hinihintay ko yung pagbabalik mo, Annalise. Nag-flashback agad sa isip niya nangyari noong high school. Tama, may pinagtanggol nga siyang kaklase na binubuli dahil mataba yun at yun si Lester Rivera. Wait, crush mo ko hanggang ngayon? Wait, Lester? As in, Lester Rivera? Ikaw na yan? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Shit, ang gwapo mo na. Dagdag niya pa pero mahina lang. Ngumiti at tumangulang ang lalaki sa kanya. Halatang masaya itong naaalala niya ang buong pangalan nito. Napangiti na rin si Annalise dahil sa pag-amin ng lalaki na crush siya nito. Natawa siya na marinig yon at di siya makapaniwala na napakagwapo na nito at napakaganda ng pangangatawan nito ngayon. Isang linggo na nakaraan, hindi pa rin naghihilom ang ibang pasa ni Annalise pero konti na lang. Kaya ng takpan ng makeup at concealer. Dumating ang araw ng family dinner ng pamilyang Miller. Ipinakilala na rin ang fiancé ni Arthur kay Annalise. Excited namang nagtungo si Annalise sa mansyon nila. Actually, excited siya makita ang pagmumukha ng nanakit sa kanya noon. Gusto niya makita kung paano ito mag-react kapag nakita siya ulit ng babae. Alam niya na ang lahat. Fiancé pala ni Arthur ang nagpakidnap at nambugbog sa kanya sa tulong ng kanyang private investigator. Kaya na-excite siyang gantihan ng babae. Pagdating niya sa mansyon, si Annalise na lang ang hinihintay sa dining table. Ganun na lang ang pamumutla ng babae na magtama ang mata nila. Hi, Mom and Dad! Umalik siya sa pisngi ng magulang. Hello, my princess. Hey sis, buti naman na tumating ka. Siyempre naman, hinihintay ko makilala ko ang fiancé mo. Namutla namang umiwas ng tingin ng babae. Napangisi siya sa inakto nito. Hindi siya papayag na makasal ang kanyang kakambal sa babaeng nagpakidnap at nambugbog sa kanya. Ayaw niya sa babae, napakasama na ugali nito. At malaki ang kasalanan nito sa kanya. Right, love. This is Annalise, my twin sister. Sis, this is Valerie, my fiancé. Hello, Annalise. It's nice to meet you. Peke itong umiti sabay abot ng kamay. Oh, your name is Valerie pala. Nakita na ba tayo before? Pang-aasar niya rito. Hindi niya rin tinanggap ang kamay nito. I'm sorry. Kailangan ko muna mag-CR, pasensya na. Napaikot ang mga mata ni Annalise dahil alam niyang umiiwas lang ang babae sa kanya. Love, samahan na kita. No, brother. Ako na ang sasama sa fiancé mo. Baka kasi maligaw siya at di na makabalik dito. Nakangiting pagpresenta niya. No. Okay lang kahit di niyo na ako samahan. Nauutal na tugon nito. No, I insist. Samahan na kita, okay? Nakangisi niyang wika sa babae. Nang makapasok na sila ng CR, marahas na hinila ni Annalise ang braso ni Valerie at galit na isinandal sa pinakamalapit na pader. Di ba nagsabi ako sa'yo ng totoo na kapatid ko si Arthur? Pero anong ginawa mo? Hindi ka naniwala at binugbog pa ako? Kala mo ba hahayaan kong maging parte ka ng pamilya namin? No? Fucking way! Galit na wika niya. Binigyan ng ubod ng lakas sa sampal si Valerie. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. I'm sorry. Please patawarin mo ko. Agad itong lumuhod at umiyak sa harap niya. Hindi mo alam? Hindi mo sinadya? Kala mo sa tanga? Sobrang pananakit ang dinanas ko sa'yo. Hindi pa naghihilom ang sugat na ginawa mo.
Kahit kailan hindi kita mapapatawad. May diing sigaw niya. Hinila niya ang babae patayo at mahigpit na hinawakan ng panga nito, gaya ng paghawak nito sa panga niya. Please, I'm sorry. Nagmamakaawa ako sa'yo. Mahal na mahal ko lang si Arthur kaya ako nagawa yun eh. Panlalaban pa nito. Inis niyang binitiwan ng panga nito at binigyan ng mabigat na sampal si Valerie. Hindi lang isa, kundi napakaraming beses hanggang mamaga ang labi at mukha nito. Sa bawat sampal niya, humihiyaw ito sa sakit at hagulhol. Nagmamakaawa. Nanggigigil talaga siya sa galit dito. Pero hindi ito nanlaban, kaya hindi siya satisfied sa pananakit niya rito. Mahal? Obsession yun, tanga. Nananakit ka ng tao. Parang ganito. Hinila niya ang buhok ni Valerie gaya ng panghihila nito sa kanya noon. Napadaing ng malakas ang babae, kaya napangisi siya ng husto. Nang masatisfy siya, binitiwan niya ang ulo nito. Babae ka rin, Annalise. Alam mo ko anong feeling kapag nalaman mong may babae yung taong mahal mo. No, hindi makatarungan yung ginawa mo. Before you act, dapat inaalam mo yung buong kwento at buong pagkatao ng taong sasaktan mo. Nabulag ako ng galit at selos, kaya patawarin mo na ako, please, please. Malapit na ang kasal namin ni Arthur. Hindi pwedeng hindi kami makasal, please. Mahal na mahal ko yung kambal mo. Naiiyak na pagmamakaawa nito sa kanya, sabay hawak sa kamay niya. At bakit naman hindi pwede? May kasalanan ka sa batas at kailangan mong panagutan yon. Hindi ako papayag na matuloy ang kasal. Hindi natapos ang sasabihin ni Annalise dahil dumating sa CR ang kakambal niya. Hindi ito agad nakagalaw na makita ang sitwasyon. Pero agad din nakabawi at nilapitan ng parang lantang gulay niyang fiancé na nasa sahig. Kinarga niya ito agad sa bisig niya. Love, what happened? Are you okay? Anong ginawa ng kapatid ko sa'yo? Napaikot na lang ang kanyang mga mata at tinalikuran ng dalawa. Annalise, ano to? Ba't mo sinaktan ang fiancé ko? Kinayom niya ang kamao bago sumagot. Ask your fiancé, brother. Pagdating nila sa sala, pinaupo agad ng kanyang kakambal si Valerie sa sofa. Napatili na lang ang kanyang ina sa nakita ang sitwasyon ni Valerie. Agad namang tumawag ng private doctor ang kanyang kakambal. Wow! May pa-private doctor pang nalalaman na magaling mong fiancé. Bakit mo sinaktan ng fiancé ko, Annalise? Anong kasalanan ng fiancé ko sa'yo? Bakit? Hindi ko maintindihan. Like I've said earlier, ask your fiancé. Love, ano nangyari? Napahagulhol ng iyak si Valerie. Umikot ang mga mata ni Annalise sa ginawang kadramahan nito. Love, I thought she's your mistress. Sinaktan ko siya at ito ang ginanti niya sa akin dahil nalaman niyang fiancé mo ko. What? Bakit di mo sinabi sa akin to? I never cheated. Kailanman hindi ko gagawin yun sa'yo. Hinaplos pa ng kanyang kakambal ang mukha ng fiancé nito. I'm sorry, patawarin niyo ako. Tumangutango naman ang kakambal niya at lumingon sa kanya. Sis, humingi na ng tawad yung fiancé ko. Patawarin mo na Ayoko masira ang family dinner natin sa isang misunderstanding. Tumawa ng peke si Annalise. Umalingaw-ngaw sa buong sulok ng mansyon ng tawa niya. Nanatiling tahimik ang kanyang mga magulang at pinapanood ang eksena. Magaling! Bakit hindi mo sinabi na pinakidnap mo ako? 3 araw mo akong tinratong parang aso. Sinampal, sinabunutan, binugbog. Kung di ako nakatakas, malamang pinapatay mo na rin ako. Galit na asik ni Annalise kay Valerie. Nanlaki ang mga mata ng magulang ni Annalise at Arthur. Hindi makapaniwala ang mga ito sa sinabi ni Annalise. What? Is that true, Valerie? Seryosong tanong ng ama ni Annalise. Sumali na ito sa usapan. My God, Valerie! Did you just hurt our princess? How dare you? Galit na asik ng ina ni Annalise at kukuyugin pa sana si Valerie na hawak-hawak ni Arthur. Ngunit pinigilan na ito ng ama nila. Tell me, Valerie, na hindi totoo yung sinasabi ng kakambal ko. Tanging paghagulhol ang tugon ni Valerie sa sitwasyon. Agad itong kumalas sa pagkakahawa kay Arthur at lumuhod na nagmamakaawa. Please, I'm sorry, hindi ko talaga alam. Kung akala ko babae mo siya, Arthur kaya ko yung nagawa dahil nasasaktan ako, hinalikan mo siya nun sa airport. May litratong binigay sa akin yung kaibigan ko, kaya pag uwi ko pinakidnap ko siya at sinaktan.
Umiiyak pa na pag-amin nito. Ganun na lang ang pagkagulat ni Annalise nang sinampal ni Arthur si Valerie. Napangisi siya sa ginawa ng kanyang kapatid. Kahit mahal kita, kung sinaktan mo ang pamilya ko, mananagot ka sa akin. Hindi tama ginagawa mo. I'll call off the wedding. Hindi ko na itutuloy pagpapakasal sa'yo. Seryosong wika ni Arthur at umalis na sa sala. Arthur, no! Hindi pwede. Mahal kita, Arthur. Paano na ako? Maraming bisita nag-i-expect sa kasal natin. Hindi ako papayag. Arthur, bumalik ka dito. Deserve mo yan, bitch. Wika ni Annalise sa kanyang isipan. Napasinghap si Annalise nang may inilabas itong baril at tinutok sa ulo nito. Nanginginig ang kamay niyang napatakip sa kanyang bibig. Please, Valerie, huwag kang ganyan. Ibaba mo ang baril. Valerie, hindi madadaan sa dahas sa mga bagay-bagay. Sana pag-isipan mo mabuti yan. Hindi natinag si Valerie. Parang baliw lang itong umiiyak at minsan tumatawa pa. Arthur, kung di mo ako pakakasalan, papatayin ko yung sarili ko sa harap ng pamilya mo. Magbibila ako ng 10. 1. Parang nakaramdam si Annalise ng takot sa pagbabanta ni Valerie. Agad niyang hinanap si Arthur. Nadatnan niya itong umiiyak sa labas ng pinto. Arthur, lumala na si Valerie. Papatayin niya sarili niya kung di mo siya pakakasalan. Puntahan mo na siya, Arthur. Kunin mo yung loob niya, kunin mo yung baril. Kahit malaki ang kasalanan ng baliw na babaeng yon, ayoko siyang mamatay. Alam ko mahal mo siya. Pero mukhang may problema siya sa pag-iisip. Mabilis pa sa 4:00 pumanhik sa loob si Arthur. Pero ilang sandali lang, may narinig silang putok ng baril. Sumibol ang kaba sa puso niya sa posibleng nangyari. Natataranta niya inusisa kung ano nangyari. Nakita niya nakahandusay na sa sahig si Valerie. Hawak-hawak ito ng kakambal niya. Call an ambulance, please. Dumating agad ang ambulansya. Dinala sa ospital ang sugatang si Valerie. 1 buwan na nagdaan, nabuhay naman ito. Daplis lang naman ang tama nito sa braso. Dahil naagaw agad ni Arthur noon ng baril. Nakalabas na ito ng private hospital, pero dinala agad ito sa mental facility. Dahil may sakit na ito sa pag-iisip. At kahit nasa mental hospital na ito, obsessed pa rin ito kay Arthur. Habang si Arthur naman patuloy itong bumibisita. Si Annalise na pagdesisyon ng bumalik ng Amerika para makalimot na sa masasakit na alaala na nakaraan. Unti-unti niyang napatawad si Valerie sa ginawa nito. At kahit bali-balik na rin pa ang mundo, totoo namang mahal ito ni Arthur. Hindi na nila ito pinakasuhan o pinakulong. Ramdam naman nila ang pagsisisi nito kahit nasa mental hospital na ito. Bago siya bumalik na Amerika, binisita niya muna ang babae sa mental at kinausap. Sinabihan niya ito magpagaling at pinagsabihan ng mga bagay na pwede nitong matutunan. Tinalikuran niya agad si Valerie dahil nangingilid ang luha niya nang makitang kawawa ang itsura nito doon. Bago pa siya humakbang, pinigilan nito ang kamay niya. Salamat. Patawad sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Tumulo ang luha niya sa ginawa ng babae, pero hindi niya ito pinahalata. Nang kumalas ito sa pagkakayakap, agad niyang nilisan ang lugar. Alam niyang tao lang, si Valerie, kaya nagkakasala ito. Kahit na sabihin niyang hindi niya mapapatawad ang nagawa nito, pero alam niya sa puso't isip niya na unti-unti nang gumagaan ang nararamdaman niya kay Valerie. Ang Diyos nga nagpapatawad, siya pa kaya na normal na tao lang? Bit-bit ang maleta, mag-isa niyang binaybay ang daan patungong airport. Nagpaalam na rin siya sa kanyang pamilya na babalik na siya ng Amerika. Nagtaka siya nang may inabot sa kanya ang tao na isang pink tulips habang naglalakad siya sa hallway patungong departure. Napakunot naman ang noon niya na tinanggap yon. Hindi niya alam kung kanino galing yun pero tinanggap niya. Halos kasi ng tao na nadadaanan niya, inaabotan siya ng pink tulips. Favorite flower niya yun kaya nagtataka siya kung bakit may ganun siyang natatanggap. Wala naman siyang inaasahan na darating sa buhay niya. Nang makasakay na siya ng eroplano, ganun pa rin ang ginawa ng mga pasahero. Sa bandang huli, napatanong na siya sa mga tao kung kanino galing ang bulaklak, pero hindi sumagot ang mga ito. Nasa himpapawid na ang eroplano. Tahimik ang cabin.
Tanging ugong lang ng makina ang umiingay. Nakaupo si Annalise sa window seat at tinatanaw ang ulap sa himpapawid. Hindi siya makatulog kaya nililibang niya ang sarili habang nakatitig sa ulap. Maya-maya, narinig niya ang pamilyar na boses sa PA system. Good afternoon, passengers. Before we prepare for landing, I have few words I'd like to share, especially for one passenger with beautiful smiles seated at row 18, seat K. Napakurap-kurap si Annalise sa narinig. Nagulat siya dahil upuan niya ang binanggit nito. Naging center of attraction tuloy siya. Miss Annalise Miller, I'm your pilot. Hindi lang aeroplanong ito ang gusto kong patnubayan ngayon, kundi pati ang puso ko na matagal na nagmamahal sa'yo at naghihintay na mapansin mo. I know this moment is far from ordinary, but if I may, I'd like to know if you would allow me to be your suitor. Or maybe just a formal date. I loved you since high school, Annalise. Papayagan mo ba ako ligawan ka? Pagkatapos ng announcement, bumukas ang pinto ng cockpit. Lumabas doon ang piloto at nakasuot pa rin ang uniforme. May kaba at excitement itong lumapit sa kanyang pwesto. Napasinghap si Annalise na makita si Lester na naka-uniforming pang piloto. Nakangiti itong inabot sa kanya ang isang bouquet ng tulips. Nilapag niya muna sa isang tabi ang bulaklak na natanggap niya kanina. Sa'yo galing ang mga bulaklak na to? Wait, ikaw ang piloto ng eroplano? Ikaw din nag-anunsyo? Uy Lester, para saan to? Natataranta niyang tanong. Hindi niya inaasahan na ganito ang gagawin ni Lester sa kanya. Hindi pa ba malinaw ang anunsyo ko? Mahal kita at matagal na kitang hinihintay. Gusto ko ligawan. Gusto ko maging girlfriend. Gusto ko maging nanay ng mga anak ko, Annalise. Please. Nangungusap ang mga mata nito at unti-unting binaba ang isang tuhod nito sa sahig. May nilabas itong maliit na box at alam niyang sing-sing ang laman. This might not be a proposal, but that ring symbolizes a promise. Sige na, payag na ako, ligawan mo ako. Tumayo ka na dyan. Napasigaw naman sa tuwa ang lalaki at masaya siyang niyakap nito. Pagkatapos, nilagyan siya ng sing-sing sa gitnang daliri at may kwintas din ay sinuot sa leeg niya ang lalaki. Isang kwintas na ginto at may pendant na eroplano. Labis ang sayang nadarama ni Annalise sa ginawa ni Lester. Ramdam niya ang pagmamahal ng lalaki at pagiging protective nito. Magmula nung niligtas siya nito sa abandonadong gusali at ang pag-aalaga nito nang tumira sila sa iisang bahay ng lalaki. 2 taon ang lumipas, naging maayos ang kalagayan ni Valerie. Nagkabalikan ulit sila ni Arthur at nagsama bilang mag-asawa. Nagdesisyon ding magpakasal si Lester at Annalise. Ngayon, nasa harap sila ng pare, sa harap ng Diyos, at nanumpa sa isa't isang magmamahalan sila habang buhay. The end.